I feel the presence of God while we are worshiping. At it's good na habang nag-worship ay yung iba ay nakataas ang kamay, yung iba ay nakapikit at dinarama no, yung mga awiting papuri at pagsamba na alam naman nating ini-offer natin sa Panginoon. Amen ba yun? Okay, so ready na po kayo? Siyempre, kasama po ng purpose ng ating pagpunta rito, it's not just to worship the Lord, diba, i-honor yung presence ng Panginoon, kundi ang isang bagay pa ay para makinig ng kanyang salita. Tama ba yon? Nandito tayo para makinig ng salita ng Diyos? O para makipagchismisan lang? Hindi naman siguro, no? Kasi kung makikipagchismisan tayo, di sana hindi na tayo nagpunta rito, no? So, let's, for the next 30 minutes, hinihingi ko po ang inyong pakinig, maikling oras, at pakinggan natin, no? Namnamin natin kung ano yung mensahe na sinasabi ng Panginoon para sa atin sa umagang ito. So, we started the new year with a series on prayer. Okay, and it's a good way to start 2016, January, na lahat ng areas, excuse me, ng ating buhay ay sinasaturate natin sa pamagitan ng panalangin. We started with praying for our family, napaka-importante niyan. No? And then, pangalawa is praying for our teacher, yung mga tao na somehow nag-i-influence sa atin. Third is praying for our church. And then, we have a break, series break last Sunday. Now, okay, paki-flash na yung aking, so yan yung ating series, no, starting up. Now, ang pag-uusapan naman po natin na topic is this. Pwedeng pakibasa? Praying for God's will in our lives. Do you pray this kind of prayer? There are many different kinds of prayer in the Bible, di ba? Merong praying in faith, merong united prayer, merong intercessory prayer, etc., etc. Marami yan. There are so many different kinds of prayer in the Bible. Pero how about this kind of prayer? Praying for God's will in our lives. Do you pray this prayer? Sino sa inyo nananalangin siya, Lord, let your will be done in my life. Sometimes, itong prayer na to, mga kapatid, it is also the most dangerous prayer. Tama? It is also the most dangerous prayer kasi it means you're laying aside your self-will and you want to put God's will in your life. Tama? Kasi madalas contradictory ang dalawang yan eh. Yung self-will at saka yung God's will. Tama ba ako? Nagkakaroon ba kayo ng struggle dyan o ako lang? Ako lang yata, tao. Of course, all people, lahat ng tao, kahit Kristiyano ka na, nagkakaroon ng clash yung self-will at saka yung God's will. Kasi yung self-will, it has something to do with yung self-desire, yung fleshly desire. Sino sa inyo, mas gusto niyang matulog at manood ng telenovela kesa magbasa ng Biblia at saka manalangin? Nararanasan ko yan. Diba? May time na mas masarap manood ng telenovela at saka matulog kesa mag-meditate ng Diba? Sino sa inyo ang gustong gumising ng maaga, mga alas 5, to have his personal devotion, prayer, meditation? Sino sa inyo ganon na nagigising siya? Diba? Parang mas masarap, lalo na pag malamig, mas masarap matulog. So, merong laging clash yung self-will at saka yung God's will. So, when you pray for God's will in your life, journey yan eh. Diba? Journey yan na kung saan, along the way, merong mga humps, merong mga struggles. Okay? Hindi como Kristiyano na tayo ay magiging parang bed of roses na merong dun sa ating journey towards sanctification, yung ating journey
hanggang sa mag-end yun, di ba? Dumating na si Jesus or kuhanin na tayo ni Lord. Doon sa ating journey, along the way, merong mga struggles, merong mga pain, merong mga suffering, pero hindi naman laging ganon. Okay? After ng isang struggle na ma-overcome mo, sabi nga, no cross, no crown. Di ba? No, ano pa? No pain, no gain. Ano pa? No struggle, no victory. No ID. No. Hindi kasama yon. Okay? So, kasama yan, mga kapatid. Pero, after naman ng mga ganon, di ba? After nung mga tinatawag nating after nung cross, meron namang resurrection. Laging ganon ang laging ganon ang buhay. So, even our Lord Jesus Christ, mga kapatid, nagkaroon din siya doon sa kanyang pagiging human. Sino dito nakakaalam na si Jesus ay nagkatawang tao? Okay, so hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos, di ba? At siya ay naging kagaya natin, nag-anyong tao. So, lahat ng struggles natin, lahat ng temptations natin, lahat ng mga stress natin, depressions natin, lahat yan na-experience ni Jesus. Ibig sabihin, hindi ka nag-iisa. Even Jesus experienced what you have experienced, what we have experienced. Ang pinagkaiba nga lang siguro, mga kapatid, hindi siguro, kundi sigurado, ang pinagkaiba lang natin kay Jesus, tayo, dun sa ating pagiging human, we parang yield dun sa temptation. Nagkakasala tayo, natutukso tayo. Di ba? May mga pagkakataon. Si Jesus, hindi. He was tempted, sabi ng Bible, in every way like us, but He never sinned. Hindi siya nagkasala. Tama? Okay, so tingnan natin yung ating verse, isang napakagandang topic na pag-uusapan natin sa umagang ito, in which I believe kapag naintindihan natin ito, ito yung magiging dahilan for us to be continually fruitful and productive dun sa ating Christian life. Okay. Matthew chapter 26 verse 36 hanggang 45, you're all familiar with the Passion of the Christ. Di ba napanood niyo yan? Sino hindi nakapanood ng Passion of the Christ? Bigyan ko kayong video. Okay? Lahat tayo, alam natin yung Passion of the Christ. At yun ay nangyari sa ang lugar sa Israel. Saan nangyari yun? Doon sa Garden of Gethsemane. At yung Garden of Gethsemane, it's located doon sa may paanan ng Mount Olives. At ito yung night, mga kapatid, ito yung gabi, yung Passion of the Christ, ito yung gabi na kung saan, ito yung huling gabi na i-stay o ipapalagi ng ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa. At yun na rin yung magiging katapusan ng kanyang tinatawag nating earthly ministry. Doon sa gabing yon, mga kapatid, ginanap yung Last Supper together with His 12 disciples. Okay? Doon sa gabing yon, mga kapatid, doon din hinugasan ni Jesus Christ yung paa ng kanyang 12 alagad. At yung gabing yon, mga kapatid, yun din yung gabi na kung saan ipinalangin niya yung John chapter 17. Okay? Kung nare-recall ninyo yan. And then, that was also the time na kung saan ay nagpunta siya doon sa Garden of Gethsemane for what purpose? For what reason? To pray. Even si Jesus, nagpipray siya. Alam niyo yon, di ba, na siya doon sa kanyang pagiging Diyos, nagpipray siya. He needs strength. Kailangan niya nung lakas, encouragement, motivation that comes from His Father. Eh di mas lalo na ikaw at saka ako, kinakailangan nating manalangin. Are you there? Nandiyan pa kayo? Nakikinig kayo? So, ganun ka-importante yung panalangin. So, dito, makikita natin siya na nananalangin. Sabi niya, then Jesus came with them to a place called Gethsemane and said to His disciples, sit here while I go over there and pray. And He took with Him Peter and the two sons of Zebedee and began to be grieved and distressed. Grieve. Ano sa Tagalog yung grieve? Sobrang nalulungkot. Distress. Ano? Stress? Depressed? Sobra. Bakit? Bakit ganun ang nararamdaman ni Jesus at this point in time? Ba't ganun? Why? Bakit? Tingin nyo, bakit?
Bakit siya nag-grieve at bakit there's so much stress na sabi nga to the point na parang yung pawis niya tumulo naging kagaya ng dugo. Yung pawis niya naging dugo na tumutulo sa kanya because of the so much emotional mental anguish and stress na nararamdaman niya at that time. Why? Why, mga kapatid? Ha? Alam niya yung mangyayari sa kanya, di ba? Beforehand, sinabi na niya dun sa mga disciples kung ano yung suffering na pagdadaanan niya, paano siya mamamatay, but on the third day, he will parang resurrect from, magre-resurrect siya from the dead. Alam na niya yun eh. Pero habang papalapit yung oras at yung araw, andun na. Why? Kasi at that time, he is 100% human like you and me. Amen? Nakikinig po kayo? Nakaranas na kayo ng matinding problema? Na sa sobrang problema, hindi mo alam kung natahatay ka, masusuka ka, di ba? Nagre-revolusyon yung sikmura mo, hindi mo alam kung nagiging acidic ka. How many of you have experienced that? Yung siguro, yung iba sa inyo, nangyari yun sa kanya, yung while waiting for his turn na magpe-present, di ba? Or magpapa-interview dun sa kanyang boss, or meron kang iaalok na whatever, or meron kang kinakaharap na problema. Lahat naman po siguro tayo nakaranas ng ganon sitwasyon. Okay? Gusto kong sabihin sa inyo, wala yun dun sa kalingkingan nang dinaranas na Jesus at this point in time. So, saang verse na tayo? Tuloy natin. Verse 38. Then he said to them, my soul is deeply grieved. Deeply grieved. To the point of death. Remain here. Sabi niya, ano yung pakiusap niya? Remain here and keep watch with me. Samahan niyo ako sa pananalangin. And he went a little beyond them and fell on his face and prayed, saying, my Father, if it is possible, let this cup pass from me, yet not as I will, but as you will. And he came to the disciples and found them, sleeping, kagaya natin, and said to Peter, so you men could not keep watch with me for an hour? Keep watching and praying that you may not enter into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Basa. Your will be done. Again, he came and found them sleeping, for their eyes were heavy. And he left them again and went away and prayed a third time, saying the same thing once more. Then he came to the disciples and said to them, are you still sleeping and resting? Behold, the hour is at hand, and the Son of Man is being betrayed into the hands of sinners. Ano yung prayer niya? Ano yung content ng prayer niya? Father, if it is possible, let this cup pass from me. Ama, kung po pwede lang, ay ilayo mo sa akin ang sarong ito. Ano yung saro na binabanggit niya? Yung saro ng paghihirap na kanyang pagdadaanan. Alam niya yun eh. Di ba? Anticipated na yun eh. Okay? So sabi niya, my Father, so much yung agony of death dun sa kanyang soul. Sabi, my Father, if it is possible, let this cup pass from me. But not my will, but your will be done. Ilang beses niyang pinanalangin yon? 3 beses. Diba? Iniisip ko kagabi, bakit sinasabi ni Jesus yun? Bakit sinasabi ni Jesus na nire-request niya sa Father, Father, if it is possible, let this cup pass from me. Bakit niya nire-request yun? Tingin nyo. Bakit hindi niya sinabing, Lord, I am willing even to the point of death. Tapos nakangiti pa siya. Bakit hindi ganon?
Alam niyo kung anong sagot? Wala namang kasing tao na gustong dumanas ng hirap. Alam naman siguro natin kung ano yung pinagdaan ng pasakit, pahirap, dusa ng ating Panginoong Hesukristo. Alam natin, di ba? And imagine, mga kapatid, si Jesus nag-undergo ng ganon, spitting, dinudura sa mukha. Alam mo yon? Kahit simpleng tao, in his pride, hindi niya i-allow na duraan siya sa mukha. Naintindihan niyo ako, mga kapatid? Alam niya lahat ng pagdadaanan yon, yung emotional, yung physical, yung verbal abuse, di ba? Nakaranas na kayo ng verbal abuse? Ha? Ako, marami. Anong feeling mo kapag merong nagsabi sa'yo, yung sabihin ka lang, pangit ka? Abay, gira yun, di ba? Yung sabihin sa'yo, bobo ka, wala kang kwentang tao, yung mga ganon. Di ba? Gira yun. Baka magsuntukan kayo. Barin ko muna pagkakristyano ko. Garito. Di ba? Boxing tayo. Di ba? So, at that point in time, mga kapatid, understand this, unawain ninyo kung ano yung nararamdaman ni Jesus. Yun din ang mararamdaman ninyo, yun ang nararamdaman ninyo kapag meron kayong kinakaharap na problema, hirap, dusa o pasakit dun sa inyong mga buhay. You will pray to God, Lord, sino na sa inyo nanalangin na, Panginoon, gusto ko po ng suffering? Sino sa inyo? Meron na ba? Lahat tayo kapag nagpipray tayo, sinasabi natin, Panginoon, bigyan niyo ako ng blessing. Di ba? Pero bakit inaalaw ng Diyos na duman tayo dun sa suffering, dun sa pain? For us to become what? Strong, lumakas ang faith, maging better person, hindi maging bitter person. Maintindihan natin lahat yan. Di ba? At the moment na pinagdadaanan natin, maaring hindi natin maintindihan. Pero paglampas nun, then you would realize, thank you, Lord. I now understand. Because we see a little. We just see what is happening in the present. Pero yung future, hindi natin yun nakikita. So si Jesus, mga kapatid, at this point in time na nag-pray siya 3 times, Father, if it is possible, let this cup pass from me, but not my will, but your will be done. Nagkakaroon ng clash. Yung kanyang self-will at saka yung God's will. Okay? Ito yung mahirap dito sa prayer na to because it's a prayer that requires consecration and commitment sa atin. It's a way of tinatalaga mo yung sarili mo at kinukommit mo yung sarili mo para sa kalooban ng Panginoon. Doon minsan mahirap yun. Yung class ng self-will versus God's will. Amen? Naintindihan po ninyo ko, mga kapatid? That's why sabi ko sa inyo, it's a dangerous prayer. Kasi it requires, kaya nga, alam nyo, meron ding meaning yung Getsemane, no? Kung bakit doon nangyari yan. Kasi Getsemane, ito yung lugar na kung saan ay pinipisa yung mga ubas. Parang it's an oil, parang kinakrush. Alam mo yun? Amen? Kasi dito sa lugar na to, ito yung lugar na kung saan Jesus was crushed in His spirit and His soul. At doon din niya na-overcome. Doon niya in-overcome yung self-will, yung flesh. Okay? Naintindihan niyo ako, mga kapatid? So, hindi na mga nangangahulugan na kapag sinabi natin God's will, laging mahirap. Sabi ko sa inyo, it's a journey. It's not a one-time journey. It's a parang continuous journey natin dun sa ating paglalakbay bilang mga Kristiyano at bilang mga anak ng Diyos. Amen? So, expect na dun sa journey, merong mga bumps, merong mga humps, merong mga struggles. Because the Christian life is not always a bed of roses. Pwedeng pakisabi sa katabi mo, yung buhay Kristiyano, hindi laging bed of roses na laging masaya.
Okay, parang masyadong mahaba. Okay, yung buhay Kristiyano ay hindi laging bed of roses. Yun na lang. Okay, pakisabi sa kanya, yung buhay Kristiyano, hindi laging bed of roses. Ayan. Okay, so part nung journey, di ba, yung merong mga trials, mga sufferings, pero hindi naman laging ganyan. Naintindihan ba natin? So it's a clash. Mga kapatid, tandaan natin, it's a clash. Parang pagsasagupay ng self-will at saka ng God's will. And we have the choice to follow. Diba? Lagi tayong merong choice if we will follow comfort and convenience o pagdadaanan natin yung gustong pagdaanan sa atin ng Panginoon and then come out of that victorious. Naintindihan niyo ako? Kasi may ibang mga Kristiyano, kapag nandun na, di ba, yung nagkakaroon ng clash, yung self-will at saka yung God's will, they choose to escape and choose convenience and comfort rather than undergo dun sa process nung alam mo yung pagliliha at pag-shape, di ba, ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen? Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Patuloy na pagpalain po ninyo, Lord God, ang bawat isa sa amin. At Lord, sa amin pong pinag-uusapan, kayo po yung mag-convict sa amin by your Spirit, O God. Ito po yung panalangin po namin na magkaroon ng revelation knowledge, Lord God, sa aming mga spirito. It will explode, Lord God, sa aming heart, sa aming mga spirit, Lord God, by your Spirit in us, O God. In Jesus' name. Tuloy po natin, mga kapatid, no? Understanding God's will. So kapag sinabi natin God's will, ano ba yun? Di ba? Kasi para sa iba, pag sinabi mong God's will, parang ang hirap unawain yan. And one more thing, meron ba talagang God's will para sa aking buhay? Kasi minsan pag pinag-usapan naman natin yung God's will, ito yung God's will ko. Di ba? Pertaining to yung parang sa opposite sex, no? So, understanding God's will, mga kapatid, ito po yung, kapag sinabi mong God's will, hindi ito isang misteryo na itinatago ng Diyos sa atin. Okay? For some kasi, kapag sinabing God's will, parang it's a mystery that you need to unlock. Alam mo yon? Andiyan pa kayo? Okay, so yung pag pinag-usapan ng God's will, mga kapatid, hindi ito isang misteryo na itinatago ng Diyos sa atin. God doesn't play hide and seek. Now you see me, now you don't. Hindi ganun ang Diyos. Okay? Hindi siya nakikipag-hide and seek sa atin. God decided to unfold His will sa ating mga buhay. Tingnan niyo itong verse na to. Colossians chapter 1, verse 9 and 10. Ano sabi? For this reason, since the day we heard about you, sino nagsasalita? Sino sumulat? Si Pastor Al? Parang meron ako narinig, Pastor Al daw sumulat hindi ako. Si Paul. So, ang nagsasalita dito, sino kausap niya? Okay, mga believers dun sa Colossians. Okay? So, ang Colossus, it's a lugar, no? In somewhere in... Okay. So, sabi niya, ano yung sabi niya? We have not stopped praying for you. We continually ask God, to fill you with what? Ano daw? With the knowledge of His will. Now, kung si Paul, mga kapatid, ang iniisip niya, ang God's will ay isang misteryo, hindi na niya sana ipapanalangin etong bagay na to. Okay? Do you think, pag-pray ni Paul, ang isang bagay na alam niyang hindi naman sasagutin ng Diyos? Tingin nyo. Ipag-pray ba ito ni Paul kung alam niya na hindi ito kalooban ng Diyos? Andiyan pa po kayo? May kausap pa naman siguro ako, no? Okay. So,
We ask God, sabi niya, to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. Verse 10, tingnan po ninyo, verse 10. Ano sabi? Verse 10, basa. So that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Verse 10, mga kapatid, is a, what? Result. Ang verse 10, ito yung magiging resulta kapag si God, finil kanya, pinuspos kanya nung knowledge of His will. Nakuha niyo yung matrix. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, kapag naintindihan mo yung kalooban ng Diyos at ginaganap mo yun sa iyong buhay, ang magiging resulta sa buhay mo, you will live a life worthy of the Lord and please Him in every way. At ikaw ay, mag-bear fruit in every good work at ikaw ay mag-grow in the knowledge of God. Nakuha natin? Kahit sa simbahan ka pumunta, if you're not doing God's will, you will not grow in the knowledge of God. Tama? Kasi, growth is a personal thing which is based on our relationship with God. Malinaw? Naintindihan po natin? It's a personal thing. And when you understand God's will and you walk in His will, sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, tandaan nyo itong verse na to. Ang verse 10, ito yung magiging resulta. Ulitin ko I'll put some stress on this. Ang verse 10, ito po ay resulta neto. Kapag na-fill ka with the knowledge of God's will, ang mangyayari nun, you will live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Klaro? Klaro? If you find a person not growing in the Lord, isa lang ang ibig sabihin nun. Ano? Nandiyo ba kayo nung sabihin ko yung... Okay? Ano ulit ang resulta kapag naintindihan mo yung kalooban ng Diyos at lumalakad ka sa kalooban ng Diyos? Ano yung resulta? You will live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Klaro? Okay. So, iwan na natin siya. So, God's will is not a mystery hidden to us. It's actually mystery revealed. Amen? Amen po. Pangalawa, understanding God's will. When you talk about God's will, mga kapatid, kung talagang ninanais mo na malaman ng kalooban ng Diyos, ang prerequisite doon is you must know His Word. Ulitin ko. Kung ninanais mo na malaman yung kalooban ng Diyos, ang prerequisite nun, kailangan alam mo yung kanyang salita. Because where can you find the will of God? Makikita mo ba yun by simply looking at the sky? May nakasulat ba doon about God's will? Kapag nagbasa ka ng dyaryo, ng comics, ng magazine, may mababasa ka ba doon about God's will for your life? Wala. Where can you find God's will? It is written in His book, the Bible, God's manual. Parang bumili ka ng product. Ito, Juno G, Roland. Kasama sa package, nung binili natin to, meron dong manual. Di ba? Nandun yung manual at nakasaad dun sa manual kung ano yung para sa nang gamit nito, paano ito gagamitin, etc., etc. So, ang lumikha nito, mga kapatid, ang pagkakadesenyo, yung purpose nung gumawa dito, nandun sa manual. The same
purpose-driven life. The same with us. Tayo, nilikha ng Diyos. Diba? So kung gusto mong malaman kung ano yung disenyo ng Diyos, yung layunin ng Diyos para sa iyong buhay, go back to the manual, which is the Bible. Ano yung meaning ng Bible? Acronym? Basic Instruction Before Leaving Earth. Okay, Bible. Basic Instruction Before Leaving Earth. Have you looked at the manual? Kaya, if you really want to know God's will, then know His Word. Why? Kasi God's will is revealed in God's Word, the Bible. Amen? Ang problema, paano mo malalaman yung will of God? Hindi ka naman nagbabasa ng Bible. Mas gusto mong basahin yung comics, mas gusto mong basahin yung Aldab magazine, Aldab comics, etc., etc. Ano mangyayari sa buhay mo? Di ba? Pulos ka magiging kilig ka na lang. Walang mangyayari sa'yo doon. Di ba? Walang forever doon. Ang forever na kay God. Okay? Nandiyan pa kayo mga kapatid? Are you still listening? Okay. So, John 8:31 and 32, sabay-sabay nating basahin. So, Jesus was saying to those who had believed Him, if you continue in my, then you are, and the truth will set you free. Di ba tayong ginagawa natin, mga kapatid, hinahati natin to verse 32 lang. Di ba? Madalas natin sa, and you know the truth, and the truth will set you free. Mali, kalahati lang yun. Ang sinasabing truth dyan, yung sinabi muna dun sa verse 31, na sinabi niya dun sa mga sumasampalataya sa Kanya, kung kayo'y mananatili sa aking salita, kayo nga ay aking mga disciples, mga alagad. Hindi naman niya sinabing mga believers lang basta, mga disciples, tagasunod ni Kristo. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Kaya God's will is revealed in God's Word, the Bible. Let me ask you this following question. No? Sabi ko sa inyo, God's Word equals God's will. Tama? Naintindihan natin? You will find the will of God in the Bible. Mga kapatid, sino sa inyo, alam niya na kalooban ng Diyos na siya ay maligtas? Taas ang kamay. Oh. Yung iba, mahigit kalahati, hindi alam na kalooban ng Diyos na siya ay maligtas. Ulitin natin, yung exercise. Sino ang nakakaalam sino ang nakakaalam na kalooban ng Diyos na siya ay maligtas? Taas ang kamay. Okay. Tanong ulit. Paano mo nalaman? At saan mo nalaman? Simple, di ba? Sa Bible, God's will about your eternal life or salvation was written in the Bible. Kaya nga is it God's will for you to be saved? Ang sagot. Is it God's will for you to be healed? Anong sagot? Is it God's will for you to be victorious? Anong sagot? Is it God's will for you to be successful? Is it God's will for you to grow spiritually? Is it God's will for you to give? Is it God's will for you to forgive? Saan nyo lahat nalaman to? Bakit alam nyo na kalooban ng Diyos to? Sa akin? Kasi tinuro ko sa inyo kasi yun ang nasa Bible. Amen? Nagkakaintindihan tayo mga kapatid? God's will cannot be found anywhere except in the Bible. Malinaw? Sige, subukan mo maghanap dun sa baul ng lolo mo. Subukan mo maghanap dun sa kuweba ng Puerto Princesa kung malalaman mo yung kalooban ng Diyos. Subukan mong sisirin ang kalalim-laliman ng dagat at hanapin dun yung God's will. Kung makikita mo, hindi mo yun makikita. You can only find God's will in God's holy written word, which is the Bible. Lahat ng tanong na to, ang sagot is a resounding yes. Why? Because all of these, salvation, healing, victorious life, successful life, growing spiritual life, giving, forgiving, lahat yan nasa Bible at itinuturo sa atin ng Panginoon. Amen? Lastly, mga kapatid, about understanding God's will. Now,
merong mga areas dun sa ating mga buhay na hindi natin mababasa sa Bible. Nung magbasa ako ng Bible, hindi ko nabasa doon na sinabi, ang mapapangasawa mo ay si Agnes. Wala yun sa Bible. Okay? Sa inyo ba may nabasa kayo sa Bible kung sino mapapangasawa nyo? May nabasa ba kayo sa Bible na pagdating mo ng ganitong edad, ikaw ay pupunta ng Amerika at doon ka magtatrabaho? May nabasa ba kayo? Wala. Di ba? Meron ba sa inyo nakabasa sa Bible, sabi niya na ang magiging trabaho mo, paglaki mo, ay etong trabahong ito? Wala, di ba? Yun yung mga hindi specific na nakasulat sa Bible. Ang tawag natin doon, mga gray areas. Choosing a mate, di ba? Choosing a companion in life, choosing the right career, choosing the place where you want to live. Wala yan. So, pagdating sa mga areas na to, ganito yung gagawin natin. Ang tawag dito, yung mga gray areas na kung saan ay sinisik natin yung will ng Panginoon. Lord, yung God's will mo para sa akin. Okay? Yung tamang trabaho para sa akin, tamang lugar para sa akin, gray areas yung mga yan, na kung saan sinisik natin yung will ng God, ang kailangan natin gawin ay we need to pray, wait for God's timing, and ask for confirmations. Kasi kapag nag-pray ka, nag-antay ka ng tamang panahon at binigyan ka ng confirmation at nagkaroon ka ng peace, no, yung sinasabi ng Bible na the peace that passes all understanding, ibig sabihin, yun na yun. God's peace is God's umpire. Okay, God's peace is God's umpire. So, kapag meron kang peace, naramdaman mo at peace ka dun sa iyong decision at peace ka dun sa parang pinipili mong ganito ay ganyan, then God's approval is with you. It is God's specific will for you. Naintindihan po natin? Kaya nga dun sa mga gray areas ng ating buhay, huwag kang pasuhan, hindi. Huwag kang magmamadali. Why? May kasabihan, haste makes, ulitin natin, haste makes, hindi nila alam. Haste makes waste. Ang nagmamadali, laging nadarapa. Okay? Kaya dahan-dahan lang. Malinaw po mga kapatid? Palanding na ako, kaya yung ating worship team, magsimula ng umakyat. Nakakaintindihan po tayo mga kapatid about the will of God. Pero lahat ito, walang magiging kwenta yung pinag-usapan natin at tinapik natin kung wala yung tingin kayo sa akin. Tingin kayo sa akin. Lahat ng pinag-usapan natin about God's will, walang kwenta yan kung wala naman dun sa heart natin yung desire to do God's will. Amen? Question. Do you desire God's will for your life? Pag nagkaroon ng clash or pag tutunggali ang God's will at saka yung self-will, ano pipiliin mo? Better, easier said. Diba? There is always a struggle. Pero ako, ito yung sasabihin ko sa inyo, choose God's will. Why? Why do we need to choose God's will kahit napakahirap, mga kapatid? Why I am telling you to choose God's will kahit mahirap? Kasi yung pinaka-safest place on this earth is being in the center of His will. Kahit pa medyo mahirap yung pagdadaanan, pero it is always the safest place. That's why we need to pray that we may always know the will of God
for our lives. Amen ba yun? Amen? Can we consecrate and can we commit our will to the will of the Lord? Kaya ba nating italaga ang ating sariling kalooban dun sa kalooban ng Panginoon? Let's all stand. And let's just feel the presence of God. To your hand I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I will live in all of your ways and your promises forever. Yes, oh God. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Ngayong naunawaan na po natin yung kalooban ng Diyos sa ating lahat. Tanungin po natin ang ating sarili kung ano yung kalooban ng Diyos. Sabi ng God kay Moses, kasi sabi niya, Lord, wala ako eh. Ano ang pwede kong gawin? Sabi ng God kay Moses, anong hawak mo? Ganon din ang sinasabi sa atin ng Diyos sa ating lahat. Ano meron tayo? Ano meron tayong hawak? Ano yung ability natin? Ano yung ating kakayanan? Nung nagpunta po kami sa bayang-bayanan, yan po yung tanong namin ni Sister Bessie sa God. Ano po yung gagawin namin dito, Lord? At ito ang binigay ng Diyos. Kasi wala po kaming alam eh. Nung pumunta kami doon. Wala kaming inaasahan. Hindi kami marunong magsalita. Sa totoo lang, di kami marunong, paano namin sisimulan. Pero pagpunta mo doon, tuturuan ka ng Diyos. Siya yung gagalaw, sabi niya, bakit? Kayo ba yung nagsasalita? Di ba ako?
sabi niya sa amin, at ang Diyos ang nagsimula ng lahat ng meron tayo sa bayan-bayanan para sa lahat ng JCPFTC people, para sa ating lahat, hindi para kanino pa man. Ganon din tayo ngayon. Maaring isa sa atin, sabi ng God, pumunta ka doon. Pumunta ba tayo? Sabi ng God, gawin mo to. Ginagawa ba natin? Mga kapatid, ito po ang ating pagkakataon upang tanungin natin ng Diyos, ano po yung will mo? Ano po yung gusto mong gawin ko, O God? Lahat tayo ay may kanya-kanyang gagawin. Hindi lamang ang pastor, hindi lamang ang mga elders, hindi lamang ang mga leaders. Kahit ikaw ay bago ngayon, may pinapagawa ang Diyos sa atin. Pakinggan natin. At ngayon, ipanalangin natin sa Diyos. Individually, bawat isa sa atin, ipanalangin natin, O God, ano po yung gusto niyong gawin ko? Ano po yung gusto mo para sa church na to? Ano po yung gusto mo para sa aking buhay? Kasi may kanya-kanya tayong plano ang Diyos. Tayo po'y manalangin isa-isa, individually. Hallelujah. Aming Amang na nasa langit, hindi mo lang po kami tinawag, hindi mo lang po kami kinreate, O God, salamat sa pag-create mo po sa amin. Salamat din po sa ginawa ng aming Panginoong si Jesus, sa kanyang banal na dugo na nandahil dito, aming pinapanampalatayanan na kami po ay gagamitin mo. Ngunit lalong higit maraming salamat, O Diyos, sapagkat may plano ka po sa aming buhay. Upang nandito pa man kami sa lupa ay nangyayari na sa langit, O God. Ikaw po ang patuloy na magbigay sa aming puso ng desire to serve you, O God. Desire to love you with all our heart, with all our strength, with all of our souls, O God. Pagpalain mo po ang bawat kapatid ko, O God, nakasama namin dito sa JCPFTC. Hindi po kami nandito upang pumunta lamang at mamaya uwi na. May plano ka po sa bawat isa sa amin, O Diyos. May kanya-kanya po kaming gagawin bilang katawan mo, O God. Salamat sa Santong Espiritu dahil hindi makakakilos ang Santong Espiritu kung wala ang templo. We are your temple, O God. Cause us to do your will, O God. Meron dito sa amin labi, O God. Meron sa amin dito kamay. Meron dito sa amin paa, O God. Gamitin mo po kami upang ang iyong purpose sa JCPFTC ay mangyari, O God. Upang yung layunin mo sa mundong ito ay mangyari, O God. Na marami pa pong makakilala sa iyo. Marami pa pong umibig sa iyo. Marami pa pong makaunawa ng iyong salita. At marami pa po ang gampanan ang bawat gusto mo para sa amin. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Can you raise our hands to the Lord as a sign of submission to the Lord? Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. We live to you our lives, Lord God. We live to you alone, O Lord. Oh, we will worship you. I will worship. I will worship. Yes, as we worship you, Jesus, we live to you ourselves, Lord God. We look to you in our lives, O Jesus, and the work in our lives, O Jesus.
As a sign of submission, Lord God. Come on, lift your voice. I will worship. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship. I will worship you. I will worship. 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 I will worship you. Ngayon po, ngayong alam na natin yung desire ni God para po sa atin. Ngayon, hingin natin yung wisdom and knowledge, pati yung understanding ng desire niya para sa atin. Kasi hindi lang doon natatapos ang lahat. Hindi lang natatapos sa pag-alam lang. Kailangan maintindihan natin with all our heart kung ano ba talaga yung pinapagawa niya para sa atin. Sabi nga sa Bible, if any one of you here lacks wisdom, all we need to do is to ask for it kay God, lumapit lang tayo sa Kanya at ibibigay niya itong lahat sa atin. Dahil kung wala tayong understanding, wala tayong wisdom na galing sa Kanya, maaaring maiba yung gagawin natin, maaaring hindi natin masunod yung dapat nating gawin. Imbes na yung God's will, yung masunod natin, yung self-will, yung mananaig sa mga puso natin. Kaya let's give ourselves some time to ask for wisdom and understanding of God's will. Father God, tulad nga po ng nasabi kanina, na yung God's will nyo po, hindi na po ito isang mystery na kailangan pang ibuklat para sa amin, Lord God. I know, Lord God, na alam na po namin sa bawat puso namin, Lord God, kung ano po yung gusto nyo pong ipagawa para sa amin, Lord God. And right now, Lord God, lahat po kami dito, humihingi po ng sapat na wisdom and understanding sa'yo, Lord God. Not just the wisdom of men, Lord God, but your wisdom, Lord God, to fully understand this, Lord God. Lord, kayo po ang magbigay sa amin, Lord God, ng talino, Lord God, para po malaman namin kung ano po dapat yung gawin namin, Lord God. Para ma-separate po namin yung self-will, Lord God, dun po sa will niyo, Lord niyo po para sa amin, Lord God. I know, Lord God, na knowing your will, Lord God, it is the safest place on earth, Lord God, na kahit anong gawin po namin, Lord God, meron pong something that is in store for us, Lord God. Yung best po, Lord God, sa dulo, Lord God. Na kahit gaano kahirap, gaano ka-challenging, Lord God. I know, Lord God, na sa dulo, Lord God, magiging victorious po kami, Lord God. Na makukuha po namin yung triumph, Lord God. Makukuha po namin yung pinaka-inaasam niyo po para sa amin, Lord God. At hindi po kami magfe-fail po, Lord God. And this time, Lord God, we want to thank you, Lord God, for entrusting us everything, Lord God. I know, Lord God, na deep down in our hearts, Lord God, alam niyo po yung gusto ng bawat isa, Lord God. Alam niyo po yung desire, Lord God. Alam niyo po yung kakayahan namin, Lord God. And right now, Lord God, thank you, Lord God, po sa mga wisdom, sa lahat po ng wisdom, Lord God, sa lahat ng understanding na binibigay niyo po sa amin, Lord God. And as we obey, Lord God, your God's will, Lord God, may times po na minsan nakakalimutan po namin, Lord God. But Lord, correct us, Lord God, if nangyari po yun, Lord God. Lord,
I thank you for this opportunity, Lord God, for asking you for wisdom and knowledge, Lord God. And I know, Lord God, na ibibigyan niyo po itong lahat sa amin, Lord God, dahil yun po yung gusto niyo mangyari sa bawat buhay namin, Lord God. This we pray. Amen. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. The reason that Jesus, I believe in you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. The reason that Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Yes, Lord. Hallelujah. Mga kapatid, patuloy po tayong dumulog at lumapit sa Diyos. Sabi nga ng Panginoon, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Tayo po ay buhay, physically, spiritually, dahil sa biyaya ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, magkaroon tayo ng pananampalatayang buo, kagaya ng butil ng mustasa. Maliit man ito, pero buo. Hallelujah. Kapit-kapit po tayo ng kamay, hawak-hawak po tayo. Lord, unite po kami. Buklodin mo kami, Panginoon, sa umagang ito. Sa isang pananampalataya at isang layunin na gusto mong mangyari sa aming mga buhay, O Diyos. Lord, hindi po kami exempted sa mga pagsubok ng buhay. Pero alam po namin, O Diyos, kasama mo kami. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Nananampalataya kami, O Diyos, na kayo lagi ang aming kasama. Lord, tunay nga na napakabuti mo sa amin, O Diyos. Ikaw ang aming Diyos na lagi naming kasama at kumakalinga sa amin. Lord, ipaunawa niyo po sa amin, O Diyos. Kung ano yung gusto mo, siya ang aming gagawin, O God. Nananalangin kami, Panginoon, ng buong pananampalataya, O Diyos. At ito, Panginoon, ay makakamtan lamang namin sa inyo. Sa iyong kapangyarihan at sa inyong Espiritu, O Diyos. Mamumuhay kami na may pananampalataya. Anumang pagsubok na pagdadaanan namin, mapapagtagumpayan namin ito, O Diyos. Magiging matagumpay kaming anak mo hanggang sa pagbabalik mo, O Diyos. Salamat nga po, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa pangunawa. Pangunawa na kung saan, O God, na ang gusto mo, maintindihan namin kung ano yung will mo sa amin. Lord, pinagkakatiwala namin sa inyo ang bawat isa. Ang bawat miyembro ng church na ito hanggang sa bayan-bayanan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pananampalataya na patuloy pinagkakaloob mo sa amin. Salamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Hallelujah, God.
Sige po yung malakas na palakpak para sa Panginoon. Come on, I will worship you, Lord. Hallelujah, God. I will worship. Come on and worship the name of the Lord. I will worship you. I will worship. I will worship. Hallelujah, God. I will worship. Come on, sing to the Lord. I will worship. Hallelujah, God. I will worship. Oh, Lord. I will worship. I will worship. I will worship. Oh, Jesus. I will worship. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. The reason that come on, let's lift our hands to the Lord. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. The reason that I Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Reason that I live, reason that I sing. Marami pong nagtatanong, maraming nananalangin, Panginoon, ano ang kalooban mo para sa aking buhay? Ito sagot ng Panginoon, ito sagot ng salita ng Diyos. Kalooban ng Diyos na ikaw ay maligtas. Kalooban ng Diyos na pagkatapos mo maligtas, ikaw ay maglingkod sa Kanya. Kalooban ng Diyos na ikaw ay manalangin. Kalooban ng Diyos na ikaw ay magpatawad. Kalooban ng Diyos na ikaw ay magkaroon ng kapayapaan. Yan lang yung mga ilan dun sa mga kalooban ng Diyos na mababasa natin sa Biblia. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi na siya isang misteryo. It's already written, it's already revealed in God's Word. All you need to do, mga kapatid, is to walk sa pamuhay yung mga kalooban ng Panginoon na yun. Kalooban ng Diyos na ikaw ay lumakad dun sa kaligtasan. Kalooban ng Diyos na ikaw ay maglingkod sa Kanya sa anumang kaparaanan na kaya mo, kung ano yung meron ka. Yun yung mga kalooban ng Panginoon. So, do not already ask God. Huwag na nating hingin pa or itanong pa sa Panginoon kung ano yung mga kalooban niya. Maliban na lang dun sa mga specific na mga details dun sa buhay natin. Siguro. Pero basically, yung pang-araw-araw nating pamumuhay, nandyan na yan, nakasulat na sa Biblia. All we need to do is live the will of God para sa ating buhay. Isapamuhay mo siya. At habang sinasapamuhay natin yon, you will live victoriously, you will live peacefully, you will be growing in your relationship with God, with your relationship with your family, with your relationship with your church, with your relationship to anybody else. That is the key to a fruitful and productive life, living the will of God. Pero again, mga kapatid, sabi ng salita ng Diyos, Hosea 4:6, my people are destroyed because of lack of knowledge. Kasi there are many Christians who don't know the Word of God. Kaya nga, go back to the basic. Go back to the Bible. It's basic instruction before leaving earth. Go back, go back, go back. It's the basic. Go back to the Bible. Go back to God. Read His Word.
meditate His Word, study His Word, because you will find His will. Amen. Panginoon, maraming salamat po. It's only your Spirit, Lord God, that can birth the desire, Lord God, in our hearts to will your will in our lives, Lord God. Sa amin pong sarili, hindi naman po namin yun nanasayan. Ang gusto po namin, comfort, convenience. Ang gusto po namin, Panginoon, ay sundin yung mga lust ng aming flesh. Lord, sundin, Lord God, yung dinidesire ng aming mga laman. Kaya, Lord, saganang amin. Panginoon, saganang aming sarili, hindi po namin ito magagawa. Kaya nga kahit alam na namin minsan, hindi pa namin ginagawa. That's why we need your Spirit, Lord God. We need the Holy Spirit, Lord God, na isilang, Panginoon, ilagay sa aming mga puso yung matinding pagnanais, yung pagnanasa na gawin ng kalooban po ninyo sa aming buhay. That's why now, Father, we ask the Holy Spirit. But before the Holy Spirit, mga kapatid, can do His work sa ating mga buhay, kailangan muna nating italaga yung ating mga sarili. The Holy Spirit cannot work in a life or in a heart that is not consecrated and committed to Him. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, isa yung kinakailangan natin gawin. Italaga natin ang ating mga sarili sa Diyos. I-commit natin ang ating mga sarili sa Panginoon. It's a prayer of consecration and dedication to God. Can we do that? Can we say to the Lord, Lord, I consecrate, I dedicate, and I commit myself to you. Birth into my heart the desire to follow your will in my life. Amen. Salamat po, Panginoon. I trust that your Spirit, Lord God, will do these things, Lord God, because you are the author and finisher. Kayo po yung nagpasimula at kayo rin po ang tatapos ng aming pananampalataya. Walang sino mang tao, walang anumang simbahan ang nagpasimula ng aming pananampalataya at wala ring ibang tao na pwedeng tumapos nito. Kayo lamang po, Panginoon, as you have said in your word, that you are the author and the finisher of our faith, O God. That's why we need to continually look unto you, Jesus. We need to continually focus on your word, O God. Salamat po. Ito ang aming samot-dalangin sa pangalan ni Jesus, and everyone say, Amen. Amen. Amen.